Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Bagyong Krising mas lumakas pa. Signal number 1 itinaas sa ilang lugar sa Northern Luzon. Krising inaasahang magla-landfall bukas sa mainland Cagayan. Ilang lugar sa Aklan at Antique nalubog sa baha dahil sa matinding pag-ulan. 8 tripulanteng Pinoy ng MV Eternity Sea nakauwi na ng bansa. At Gilas Pilipinas Women's Team pasok sa unang pagkakataon sa FIBA World Cup 2026 qualifiers. Bahagya pang lumakas ang Bagyong Krising kung saan itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1 sa Northern Luzon. Bukas ng gabi o sa Sabado ay inaasahang tatama na ito sa kalupaan. Narito ang report. May kabilisan ang ikinikilos ni Bagyong Krising sa 25 km/h. Huling namataan ito ng Pag-asa sa layong 470 km, hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 to 70 km/h. Ayon sa Weather Bureau, malaki ang tsansa na lumakas pa ito sa tropical storm category, kung saan posible ang tropical wind cyclone signal number 2 hanggang number 3. Pagsapit naman po ng Sabado ng umaga, from bukas ng umaga hanggang Sabado ng umaga, inaasahang nasa may silangan na po ito ng Northern Luzon at inaasahang tatawid na rin po dito sa malaking bahagi pa ng Northern Luzon. At maaaring magkaroon ng landfall pagsapit po ng gabi bukas dito po sa mainland Cagayan at dadaanan din po possibly itong Apayao at saka yung Ilocos Norte. Ngayon pa lang itinaas na ng Pag-asa ang tropical wind cyclone signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Southern Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, hilagang bahagi ng Aurora, hilagang silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, silangan at hilagang bahagi ng Catanduanes. Sa mga lugar ding ito, posibleng itaas ang signal number 2 sa mga susunod na araw. Ramdam na rin ang mga pag-uulan dulot ng Bagyong Krising na sinamahan pa ng habagat. Nasa orange rainfall warning ang Negros Occidental at Leyte na nakakaranas na ng pagbabaha. Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, Iloilo at Palawan. Nasa red rainfall warning category naman ang Antique kung saan rumaragasa na ang pagbabaha at kulay putik na mga tubig. Nasa red alert status na ang NDRRMC sa epektong dulot ng bagyo. Patuloy ang babala ng Pag-asa na mag-ingat sa pagguho ng lupa at huwag na munang pumalaot sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa kaugnay na balita, ilang parte ng Western Visayas ang binaha, dala ni Bagyong Krising at habagat. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Randy Nakuspag mula Kalibo Cable News. Inabot ng tubig ang ilang kabahayan sa Minaa, Ibahay, Aklan kaninang umaga dahil sa pagtaas ng tubig sa Ibahay River bunsod ang malakas na ulan. Makikita sa video na kuha ng mga residente ang pagragasa ng baha sa upland area kung saan ilang kabahayan ang nalubog sa baha. Sa Madalag, Aklan naman, dahil sa matinding pagbuhos ng ulan, umapaw rin ang ilog na kung saan naabot ang Balaktasan Elementary School ng baha. Kanya-kanya namang ligpit ang mga guro para maisalba ang mga gamit sa silid-aralan. Agad namang sinuspende ang mga klase sa ilang bayan sa Aklan. Ang bayan ng Libakaw, Madalag, Ibahay, New Washington at ang kabiserang bayan ng Kalibo. Samantala, 4 na alagang baka ang patay matapos anurin ng baha sa Aklan River ngayong umaga. Ayon sa mga residente, 3 baka ang natagpo ang patay sa bahagi ng Daha Norte at isa naman sa Barangay Lapnag na sakop ng bayan ng Banga. Sa Boracay, Malay, Aklan naman, nakaranas ngayon ng malalakas na alon at hangin sa dalampasigan kung saan ilang mga turista ang pilit na makakuha ng larawan. Sa probinsya ng Antique, halos hindi na madaanan ang bahagi ng kalsadang ito matapos mag-iwan ng mga debris ang baha sa Barangay Abiera sa Sibaste, Antique. Ilang lugar din ang nalubog sa baha gaya sa Kulasi kung saan isang sasakyan ang pinagtutulungang itulak at mga palayang nalubog sa baha. May naitala ring mga puno na natumba at hindi madaan ang kalsada sa bayan ng Aninii. Nasa 17 bayan naman ang nagsuspende ng klase
sa buong lalawigan ng Antique. Batay sa Pag-asa PRSD Visayas, nakakaranas ng malakas na ulan ang malaking bahagi ng Western Visayas dahil na rin sa umiiral na habagat at pagpasok ng Tropical Depression Krising. Pinag-iingat naman ang komunidad na maging handa at alerto sa anumang baha lalo na sa mga mababang lugar at banta ng landslide. Randy Nakuspag para sa All TV News Channel 2. Nakabalik na sa Pilipinas ang 8 sa 11 tripulanteng Pinoy ng MV Eternity Sea matapos makaligtas sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Gillian. Pasado alas 9 ng gabi kagabi nang dumating sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City ang 8 Filipino seafarer ng MV Eternity Sea. Personal silang sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Health Secretary Ted Herbosa at iba pang mga opisyal. Kabilang sila sa 21 tripulanteng Pinoy na sakay ng MV Eternity Sea nang atakihin ito ng rebeldeng grupong Houthi habang naglalayag sa Red Sea nitong July 7. Ayon kay Kakdak, patuloy pang pinaghahanap ang 13 tripulanteng Pinoy na nawawala. Kahit may mga ulat na nasawi na o kinidnap ng Houthi ang iba pang tripulante ng naturang bulk carrier, umaasa ang pamahalaan na ligtas pa rin silang makakauwi. But what I can tell you is that we are in constant communication with the 13 families. We will provide them the information as they come in on a day-to-day basis. Ang bawat isa sa mga umuwing tripulante ay nakatanggap ng 75,000 pesos na financial assistance mula sa DMW at Emergency Repatriation Program ng OWA. Ayon naman sa Malacanang, tinitiyak ng pamahalaan na hindi papabayaan ang mga naiwang tripulanteng Pinoy. Ayon na rin sa utos ng Pangulo, kasalukuyan ng kinokontak ng pamahalaan ang pamilya ng 13 seafarers na nasa barko pa. Ang lahat ng hakbang na ito ay ayon sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga seafarers. Isang patunay na bagong Pilipinas, walang maiiwang Pilipino saan man sa mundo. Nauna nang sinuspinde ng DMW ang manning agency ng MV Eternity Sea dahil sa paglalayag nito sa Red Sea kahit ipinagbabawal na paglayagin ng mga Pilipino roon. Matapos sa pag-atake sa bulk carrier, inilabas ng Houthi ang video kung saan pinalubog nito ang barko. Michelle Gillian para sa All TV News Channel 2. Sa Zamboanga City, ilang kabahayan malapit sa dalampasigan ang nasira dahil sa malakas na alon. Sa Maguindanao del Sur, Municipal Engineer, tinambangan ng riding in tandem, patay. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Ilang kabahayan ang nasira dahil sa malakas na alon sa dagat ng Barangay Labuan, Zamboanga City nitong Huwebes. Kinumpirma ito ni Kapitan Ron Carlo Maravilla kung saan ilang bahay mula sa Purok 3, 4 at 5 ng nasabing barangay ang naapektuhan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Dahil dito, humihingi na ng tulong ang barangay mula sa lokal na pamahalaan upang mabigyan ng ayuda ang mga pamilyang naapektuhan. Pansamantalang, bumalik sa kanilang tirahan ang mga biktima pero ipinag-iingatan pa rin ang mga ito. Samantala, dahil sa malakas na ulan at hampas ng alon, 3 bangka ang napadpad sa dalampasigan ng Karagasan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hingil sa insidente. Patay ang isang municipal engineer matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Timbangan, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kagabi. Kinilala ang biktima na si Engineer Shed Arif Malang, municipal engineer ng Sharif Saidona Mustafa sa nasabing bayan. Ayon sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office, sakay ng pick-up ang biktima at 3 nitong kasama ng tambangan ng di pa nakikilalang mga sospek. Nagtamo ng madaming tama ng bala sa katawan ang biktima habang ligtas naman ang 3 kasama nito. Patuloy ang investigasyon ng Sharif Agwak PNP sa nasabing pananambang. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Historic win ang ginawa ng Gilas Pilipinas Women's Basketball dahil ito ang unang pagkakataon na makakapasok ang women's team sa FIBA World Cup Qualifying Tournament. So has to get it in. Ail trapped in the corner. Elias goes for the 2. It falls well shot. And the Philippines hold on.
Pasok na sa FIBA Women's World Cup 2026 qualifying tournament ang Gilas Pilipinas Women's Basketball matapos nitong talunin ang Lebanon sa score na 73-70. Nanguna sa Gilas Women si Naomi Panganiban na may 15 points kung saan pinasok nito ang dalawang mahalagang free throws na siyang nagselyo sa panalo. Double-double naman ang ginawa ni Jack Aminam na may 14 points at 16 rebounds habang 14 points din ang ginawa ni Sumayag Sugapong. Sa panalong ito, nakasiguro sa top 6 ang Pilipinas na kinakailangan para makapasok sa World Cup qualifiers. Bukas muling sasabak ang Gilas Women's Team laban sa koponan ng South Korea. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.